Pag-usapan naman natin mga kaibigan, yung huling balita, sufficient in substance. So tapos na yung sufficient in form. So ngayon naman, sufficient in substance na, sunod-sunod na. Ang nangyayari ay hihintayin na lang si Vico Sara ngayon na sumagot naman doon sa mga paratang sa kanya. So ano ngayon ang dapat maging reaksyon ng mga DDS? Okay? So dapat ganito ngayon ang reaksyon ng mga DDS. Dapat maging thankful sila. Dapat magpasalamat sila sa mga congressman, no, sa mga senador. Pag umabot na ng Senado, maging thankful sila sa mga taong ito. Bakit? Dahil sa ganitong pagkakataon, mga kaibigan, maiintindihan nila kung tama ba yung pagtatanggol nila kay BP Sara, no? Dito, ilalabas na yung mga ebidensya, sasagutin ni BP Sara yung mga ebidensya na ilalabas ng prosekusyon, at doon malalaman natin ang kanyang mga kasagutan at itong mga ebidensya na ihaharap ng mga nasa prosekusyon, diba? So ang mangyayari, malalaman mo yung katotohanan, malalaman natin, no? Dahil ito yung mangyayari live sa Kongreso, no? Ito na kasi yung bagong proseso ngayon. Parang magkakaroon siguro ng parang mini-hearing na dyan sa Kongreso. Yan ang gusto ngayon palampasin ng Korte Suprema, hindi na gaya ng dati na sa Senado na lahat, no? So ngayon parang may mini trial na sa Kongreso mangyayari. Sasagot na doon ng Vice Presidente, bibigyan ng pagkakataon ng Vice Presidente, nasa Kongreso pa lang, sagutin na. So tignan natin kung sasagot ng Vice Presidente sa paratang sa kanya. Ngayon pa lang yan, ha. So abangan natin. Ngayon, wag lang sana mangyari na ang gawing strategy ni BP Sara ay mag-resign siya, no? Bakit? Oras na mag-resign ng BP Sara, wala nang mangyayaring hearing pagdating sa Senado. So sa Senado, maghaharap-harap sila doon, no? Pati abogado niya na at ang prosecution, maglalabasan na ng ebidensya, magka-counter na ng ebidensya doon, at doon na ilalabas lahat. So yun ang pwede kasing mangyari na iwasan ni BP Sara, no? Kasi oras na doon na ilabas lahat ng ebidensya, halukayin yung mga bank accounts niya at lahat sisilipin, pati yung mga paratang sa kanya nung siya nasa DepEd pa, at ng yung mga piatos na yan. So sisilipin lahat yun, magkakaroon ng mga evidential na presentation doon. So ang mangyayari, lalabas ang tunay na kulay ni BP Sara, at doon malalaman ng mga DDS na hindi pala siya dapat ipagtanggol. Bakit? Siyempre lalo na kung tayo mga simpleng mamamayan lang, kagaya ko, tayo ay mga isang kahigisan tuka. Kung hindi tayo kakayod, hindi tayo kakain, diba? Dapat tayo magalit sa mga politikong korap, no? Lalo na yung mga politikong garapal kung mangurap, ano? Yung mga walang kinakatakutan, kahit Diyos walang kinakatakutan. Yan ang mga nakakatakot na politiko, lalo na pag naging leader ng bansa natin yan. So yun yung sinasabi ko, na dapat itong mga DDS, no? Mga kapatid ko sa pananampalatayang DDS, ay huwag kayong magalit sa mga congressman, bagkus kayo magpasalamat, no? Huwag sana mag-resign ang BP Sara, at huwag sanang daanin na naman sa technical, no? Na magpapile na naman ng kung ano-anong technicality sa Supreme Court, at doon ay haharangin na naman ng impeachment na ito, no? Dahil magiging boplocks na naman ng ating mga kababayan, no? Hindi na, tignan nyo mga DDS, no? Pansinin nyo, kapag nagkakaroon ng debate tungkol sa ganyan, natatameme na kayo, no? Wala na lang kayong sasabihin doon sa mga kadebate nyo, kundi adik ka o ganyan-ganyan, natukhang ang pamilya mo. Yan na lang ang nagiging palusot ninyo. Pero pagdating sa katwiran, wala kayong may pangatwiran.
Dahil wala namang naisasagot eh. Ang lagi nilang nasasagot, confidential eh, bawal sabihin. Paano naman yung ibang mga kaso na kagaya nung sa AFP na ginamit nilang certificate, yun ang pinasa nila sa COA para ma-justify yung 15 million na ginamit nilang confidential fund. So, yun, dapat paliwanag yun, ha? Ewan ko sa inyo, mga DDS, kung ano yung mga nasasagap yun sa mga bayarang vloggers na ni Sara Duterte, no? Kung ano yung mga pinapakain sa inyo mga fake news, anong katwiran ang binigay nila noon, no? So, ito na mga ka-DDS, no, mga kababayan, huwag po kayong magalit. Kahit po si BBM ma-impeach din, huwag tayong magalit sa Congress, no? Magpasalamat tayo dahil doon natin malalaman ng katotohanan. Doon magre-represent mapipresent ang mga ebidensya. Okay? So yan muna mga kaibigan, tayo po hindi naman tayo perfecto, tayo lang po simpleng mamamayan na nagbibigay ng opinion para sa maliliit nating kababayan. Wala namang ibang magre-represent sa atin eh, kundi tayo lang din mga kaibigan, no? At tayo dapat ay nagkakaisa na para labanan ng korupsyon. Kung galit ka sa korupsyon ni BBM, ay galit ka rin dapat kay BP Sara dahil marami ring issue ng korupsyon si BP Sara, no? At yan ay may mga ebidensya, nakasampa na nga yung mga kaso. So ibig sabihin may mga ebidensya. So dapat galit ka parehas. Hindi yung galit ka lang kay BBM, wala namang ebidensya, no? Hindi naman tayo